Dahil sa matinding inggit, natagpuan ang mga mag-inang ito sa ilalim ng lupa sa may bakanteng lote. Dito mo talaga mapapatunayan na walang kapamilya-kapamilya, walang friends-friends, at walang relatives-relatives kapag pera talaga ang pinag-uusapan. Kaya babala sa mga OFW or kahit na sino man na kapag meron kayong pera o dalang pera, huwag nyo talagang ipagsasabi kahit kanino, kahit pa sa pamilya nyo. Para hindi kayo matulad sa mga mag-ina na dahil sa inggit ng kanilang kapamilya, ganito ang nangyari sa kanila. Ayon sa mga news sources, ang Radyo Kamao News, kapatid ng mag-inang Balikbayan na inilibing sa Tayabas, sumuko na sa mga pulis. So nasa kustodiya na ng Tayabas City Police matapos sumuko ang pangunahing suspect sa paglibing ng mag-inang Balikbayan doon sa isang bakanteng lote sa Tayabas, Quezon. Base sa ulat, kusang loob na umanong sumuko sa pulisya ang kapatid na babae ng biktima sa bayan ng PIO Duran nitong nagdaang Biyernes. So correct me na lang kung PIO or PIO Duran to, no? So humingi umano ng tulong ang anak na lalaki ng suspect sa mga otoridad para maproseso ang pagsuko ng kanyang nanay na kapatid ng biktimang si Lori Litada. Dahil dito, kaagad na nagipag-ugnayan ang PIO Duran, PNP sa Tayabas City Police at itinurn over ang suspect. Noong unang linggo, nawawala ang mag-inang OFW na sina Lori Litada at ang kanyang anak na Japanese citizen na si Mai Motegi na residente ng Bella Vita Subdivision sa barangay Insaba, Tayabas City. So umuwi sa bansa ang mag-ina mula sa Japan noong Pebrero 20 at pansamantalang nakituloy sa bahay ng mga suspect. Pebrero 21 nang biglang nawala ang mag-ina at nito lamang Huwebes, Marso 14, nadiskubre ang katawan ng dalawa na nakalibing sa bakanteng lote na ilang metro lang ang layo sa bahay ng kapatid nila. Ayon sa pulisya, posibleng pera ang motibo sa krimen dahil napag-alamang nawawala rin ang 5 million ng mga mag-ina na pambayad sana sa nabili nilang property doon sa Quezon Province. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Tayabas City Police ang pangunahing suspect habang patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon sa naganap na insidente. Nakakalungkot lang kasi dahil ang pangunahing suspect nito ay kapatid, no? And hindi lang basta-bastang kapatid ito, nakatatandang kapatid. So dapat si ate sana ang nagbibigay ng advice, sumusuporta sa kanyang nakababatang kapatid. Yun pala, si ate ang pinaka number 1 na inggitera. Kaya importante talaga na kapag may dala kang pera, huwag mong sabihin kahit na kanino, kahit pa kapatid mo. Kasi nga, uulitin ko, walang kapatid-kapatid, walang friendship-friendship kapag pera ang pinag-uusapan. At imagine mo, 1 month nang nawawala ang mag-ina. Pero yun pala, nasa katabing lote lang ng bahay ng suspect na takot or siguro within that 1 month of agony, hindi siguro kinaya ng konsensya ng ate ng biktimang ito para sumuko na at siguro inamin niya sa mga anak nito at yun na nga, nag-initiate na yung mga anak nila na magsumbong na sa pulis kasi syempre nakukonsensya din sila na ang mama nila na ate ng biktima ang tunay na salarin, no? And nakakahiya yan sa isang pamilya na merong isang inggitera. Eto na, ang experience ng mga kakilala ko na former classmates and mga friends din na OFW na tuwing umuwi sila dito sa Pilipinas, nagre-rent na lang sila sa apartment o kaya sa condo na binook nila months before nila dumating dito sa Pilipinas, no? Kasi may ilan sa kanila na ramdam nila yung inggit ng kanilang mga kapamilya, kapatid, even mga magulang, mga pamangkin, mga pinsan, tapos pinagchichismisan ka, sinisiraan ka, sinisingil ka nung kung ano-ano, yung mga ganon. Kasi ang advantage ng pagre-rent sa mga condo o kaya sa mga hotel, apartments na ganyan, na mag-isa mo lang, independent ka, walang mang-iistorbo sa'yo,
at walang manggugulang sa'yo. Tapos ang isa pa diyan, hindi nila malaman na nandito ka sa Pilipinas. So, parang magugulat na lang sila na, "Uy, dumating ka na pala," yung mga gano'n. Kesa, makituloy ka sa mga kapamilya mo na kahit na alam mong libre, pero 'pag kinakainggitan ka, yun ang mahirap talaga na, solusyonan kung minsan, 'di ba? Tsaka in my own personal experience, yes, may mga tita na may nagmamay-ari ng condo or apartment tapos kung makikiusap ka na makituloy, may mga conditions talaga. Tapos babantayan ka nila and kapag aalis ka sa kahit na nilinisan mo, kapag meron silang hindi nagustuhan, ichitsismis ka talaga nila. So, yun yung pinakaayaw ko, no? So, I'd rather rent a space kahit na magbabayad ako sa space na yon. Basta ang importante, meron akong peace of mind, hindi ako pagchichismisan, yung mga ganon, na kesa naman i-compare mo sa mga ino-offer ng kapamilya mo or mga relatives, tapos ang exchange naman, sisiraan ka pala nila kahit na mas practical, libre, yun pala yung kapalit, no? Kaya ayoko talaga para sa akin. And baka ito pa mismo yung reason kung bakit nila ako pagkakainggitan at sisimulan nila akong harasin at baka matulad sa nangyari sa mag-ina. And one more thing, kapag meron kang ipon o kaya meron kang parang nagkaroon ka ng malaking return of investment sa mga racket mo, wag mong ipagsasabi sa iba kasi uutangan ka nila tapos kapag nautangan ka nila, hindi na sila magpaparamdam. So, umiwas din kayo sa mga taong mahilig umutang kasi nakaka-stress talaga maningil ng utang sa totoo lang. Parang ikaw pa mismo yung mahihiyang maningil, no? So ako, never talaga ako nagpapautang. Promise, kahit na anong gawin nilang rason, sorry, pare-pareho lang din tayong kumikita, no? At naghahanap buhay. Kaya ayoko talaga na ako yung maagrabyado sa huli. Kahit na magmakaawa siya, no talaga sa akin. And I am very sorry for that. Para sa pamilyang naiwan ni Lori Liltada at ang kanyang Japanese citizen na anak na si Mai Motegi, condolence po sa inyo and may the victims rest in peace kahit na ganito yung way na pag-depart nila dito sa mundo. Nakakalungkot lang talaga kasi pamilya ang sangkot dito sa insidenteng ito. So maging silbing aral ito para sa atin na wag maging ganid, wag maging inggit sa achievements ng iba and wag maging crab kasi yun yung isa sa mga pinaka-toxic Filipino trait, lalong-lalo na kapag nasa abroad ka, o kaya kapag may pamilya kang umaangat, hindi mo talaga may iwasan na meron isang inggitera na gustong magpabagsak sa'yo. Ayan. So, yan yung isipin nyo. Kaya, not all your mga information na sinishare ay very helpful. Kaya, mas maganda na lang na isikreto mo na lang kung anong nangyayari sa buhay mo. Kaya ang importante dito ay i-follow nyo ako sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po yung aking Instagram account. Thank you so much. Always be positive and have a nice day. Iwasan maging inggitera.